Kuya, kuya, tungkol sa gantimpala. Hindi po perang kailangan ng nanay ko kundi pagkain. Ilang araw na din kasi kaming di kumakain. May sakit pa naman po si inay. O sige, kung yun ang kagustuhan mo. Pero bago ko ibigay ang pagkain ay, maaari ko bang makita ang inay mo? Pagpapaalam ni Miguel sa bata. Sige po, hali po kayo sa aming munting bahay. Anyaya ni Joselito. Pagpasok pa lang sa pintuan ay nakaramdam na ng matinding kaba si Miguel. At nang makitang inay ni Joselito ay di niya na mapigilan ang sarili. Mami? Mami Bettina? Ikaw ba yan? Pasigaw nitong tanong. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Si Mr. Nestor Dizos ay pinanganak sa mahirap na pamilya. Lumaki na halos minsan lang sila kumakain sa araw-araw. Dahil sa kinamulatang karukaan, ay pinangako nito sa sarili na siya'y mag-aaral ng maigi at magsusumikap upang iahon ng kanyang pamilya mula sa kalagayan nila noon. Ginawa ni Nestor ang lahat upang siya'y makatapos ng high school at makatungtong ng kolehiyo. Naroon naglalako siya ng sampagita sa may simbahan ng Quiapo sa hapon pagkatapos ng eskwela para lang may pambaon siya kinabukasan. Masasabing siya ay ulirang anak na handang isakripisyo ang lahat para sa pamilya. Siya kasi ang panganay sa 5 magkakapatid. Nestor anak, mag-almusal ka na muna bago ka pumasok sa paaralan. Paalala ng kanyang ina na si Aling Lucia. Busog pa po ako, inay. Kumain na po ako ng pandesal. Ibigay niyo na lang sa mga kapatid ko para sa akin. Pagsisinungaling ni Nestor sa ina. Sigurado ka ba dyan, anak? Muling sambit ng ina na may konting pag-aalala sa kanyang tinig. Opo, inay. Mariin na sagot nito. Hoy, Nestor. Bago ka umalis ay pahingi naman ng kahit 50 pesos dyan. Hirit ng sugarolat, lasenggero niyang ama. Nawala na ngang naitutulong sa kanilang pamilya ay todo pang waldas niya sa pera na nahutot niya sa panganay niyang anak. Wala na po akong pera, tay. Naipambili ko na ng pagkain natin yung napagbentahan ko kahapon. Pamasahe ko na lang baon ang naiwan po sa akin. Ah, basta bigyan mo ako. Wala akong pakialam kung maubos ng kinita mo. Kundi, tatamaan ka sa akin. Pagbabanta ng anak kay Nestor. Sa takot na magulpi ito ay ibinigay na lamang niya ang hinihiling nito. Naglakad na lang siya patungo sa kanilang paaralan at tinis ang gutom sa maghapon. Ang aralin natin sa araw na ito ay ukol sa pagtatayo ng negosyo. Sino sa inyo ang nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo balang araw? Tanong ni Binibining Rose sa kanyang mga estudyante. Ilan lang ang mga kamag-aral ni Nestor na nagtaas ng kamay at kasama siya rito. Nagpalingalinga ang mata ni Binibining Rose hanggang sa, Nestor, maaari bang sabihin mo sa akin at sa iyong mga kaklase kung anong dahilan kung bakit gusto mo magkaroon ng sariling negosyo? Usisa ng kanyang guro. Nag-atubiling tumayo si Nestor dahil siya ay mahiyain. Pero naisip din niya na mas nakakahiya kung di siya tatayo at maaari pa siyang pagtawanan ng kanyang makaklase. Ma'am, gusto ko pong magkanegosyo kasi alam ko sa pamamagitan nito ay may iahon ko ang aking pamilya sa hirap. Sagot niya sa guro. Magaling na sagot, Nestor. Oo, tama siya. Pag may negosyo tayo, di maglaon ay may posibilidad na umasenso sa buhay. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang kinikita ng ordinaryong manggagawa para mabuhay ng marangal. Dagdag na paliwanag ni Binibining Rose. Dahil sa papuri ng guro ay lalo pang umigting ang pagnanais niyang maging isang businessman. Di naglaon. Makalipas pang ilang minuto ay tumunog na ang bell. Ito ay hudyat ng pagtatapos ng kanilang klase at simula ng lunch break. Nagsilabasan ng lahat ng makaklase niya sa silid-aralan, maliban kay Nestor, na siya namang napansin ni Binibining Rose. Hindi ka ba kakain ng lunch mo, Nestor? Tanong nito sa kanya na may halong pag-aalala. Busog pa po ako, ma'am. Tugon niya, bagamat mababanag sa kanyang mukha na siya'y gutom na gutom na.
Sigurado ka ba dyan? Kasi mukha namang hindi. Muling sabi ng guro. Ay nako, huwag ka nang mahiya sa akin. Second parents niyo kami. At dahil doon, lagi niyong iisipin na nandito lang kami kapag kayo ay may problema. Dagdag pa nito na para bang kinukumbinsi si Nestor na umamin. Busog ka na ba talaga? Usisa uli ni Binibining Rose. Bigla na lang tumulo ang luha sa mga mata ni Nestor. Nung mga oras na yun ay di niya na napigilan ang paghimutok ng kanyang damdamin. Huwag ka nang umiyak, anak. Kilala kong pag-ugali ng iyong tatay. Sinaktan ka ba niya ulit? Kinuha niya ba lahat ng baon mo? Tigib ng pagmamahal na wika ng guro. Kinuha na Binibining Rose sa kanyang bag at dumukot ito ng pera mula sa kanyang wallet. Nestor, ito ang 100. Hiramin mo muna. Bayaran mo na lang ko kapag nakaluwag ka na. Sabay abot niya ng pera sa bata. Naku, huwag na po ma'am. Nakakahiya po. Baka matatagalan po kasi bago ko ito mabayaran. Tutol niya. Huwag ka nang mahiya. Isipin mo na lang na tulong ito sa mga kapatid mo. Mabait kang bata. At alam ko na ibayo iyong pagsisikap upang maiahon mo ang iyong pamilya sa kahirapan. Yun nga lang ay nagkaroon ka ng tatay na bukod sa batugan ay sugarol pa. Sige na, kunin mo na ito. Buong kakulitan na pagpupumilit ni Binibining Rose. Bagamat naiyay, kinuha nilang ni Nestor ang pera. Gutom na rin kasi ito at di niya alam kung kaya pa niya itong tiisin hanggang mamaya. Salamat ma'am. Salamat po. Hayaan niyo. Pag nakabenta ako ng sampagita mamayay, babayaran ko kayo agad bukas. Sabi nito sa guro. Ngumiti na lamang si Binibining Rose. Tanda na naintindihan niya ang kalagayan ng kanyang estudyante. Paghudyat ng uwian ay nagtungo agad si Nestor sa suki niyang kuhanan ng sampagita sa bayan. Naglakad lamang siya kasi malapit lang ito sa paaralang kanyang pinapasukan at sayang din naman ang pamasahe na gagastusin niya. Oh, Nestor, ikaw pala yan. Ilan ang kukunin mo ngayon? Pagbungad na tanong ni Mang Jose. Nag-isip siya saglit at nagkwento. Nais siya sanang damihan ng kanyang paninda kasi alam niya na Biyernes at kapag ganitong araw ay dagsaan ng mga deboto ng Nazareno sa simbahan ng Quiapo at kapag marami siyang malaki ang maibibigay niya sa mga kapatid niya bilang baon at mababayaran niya agad si Binibining Rose. Kuha pa ako ng 50 piraso, Mang Jose. Maraming tao ngayon sa simbahan, baka sakaling malaki ang mapagbentahan ko. Pagpapaliwanag niya. Sige, ikukuha na kita at nang maaga kang makapagsimula. Sagot ng matanda. Agad na nagtungo si Nestor sa simbahan ng Quiapo. Pagkakuha ng kanyang paninda, ngunit bago siya nagsimulang magbantay, pumasok muna siya rito upang magdasal. Mahal na poong Nazareno, sana po ay marami akong mabentang sampagita sa araw na ito. Kailangan kasi ng mga kapatid ko ang baon. Hindi na kasi sila nakakain ng sapat ng mga nakarang araw. Nangangamba po ako na baka magkasakit sila. Taimtim nitong dasal habang aburidong nakaluhod malapit sa altar. Deboto siya ng poong Nazareno at sa pamamagitan nito ay umaasa siyang pagpapalain siya at ng kanyang pamilya. Ngunit naniniwala rin siya sa kasabihang nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya't ilang saglit lang ay nasa bukana na siya ng simbahan. Masigasig na naglalako ng sampagita at di alintanang pagod at maalinsangan na panahon. Sampagita! Sampagita kayo riyan! Buong lakas na sigaw niya. Bili na po kayo ng sampagita para sa poong Nazareno. Dagdag pa niya. Subalit sadyang malupit ang tadhana ng araw na yon. Ilang minuto na siyang nagbebenta at paikot-ikot sa simbahan ay wala pa sa 10 piraso ang kanyang nabebenta. Matumal ata ngayon eh. Madami namang tao. Bakit kaya ayaw nilang bumili? Bulong nito sa sarili. Nasa ganito siyang pagmumuni-muni nang may babaeng bigla na lang bumangga sa kanya. Magagalit na sana siya ng, "Nako, sorry po. Hindi ko po sinasadya." Wika ng babae. Okay lang. Di naman ako gaanong nasaktan. Sabay pagpag ng kanyang t-shirt.
Sorry talaga. Nadumihan ka pa yata. Buong pagsisising sagot nito. Walang anuman nito. Ang mahalagay, okay ka. Pakit niyang sambit na may kasama pang pamumungay na mata. Maganda kasi ang babae at mukhang na love at first sight, si Nestor. Ako nga pala si Bettina. Pagpapakilala niya habang inaabot ang kamay sa binata. Nestor. Nestor naman ang pangalan ko. Sabi niya habang kinakamayan niya ito. Bakit ka nga pala humahangos kanina? Pag-uusisa niya para matagalan pa na magkasama sila. May humahabol kasi sa akin, mga binatang gusto akong bastusin. Yung isa nga'y, hinipuan ako sa aking binti, kaya ako kumaripas ng takbo. Taos pusong paglalahad ni Bettina. Nakilala mo ba kung sino sila? Pag nakita ko silang muli ay, sure ako na may tuturo ko kung sino sila. Huwag kang mag-alala, Bettina. Kapag magagawi ka dito sa Quiapo Church ay, hanapin mo lang ako para may pagtanggol kita. Pagyayabang ng sabi ni Nestor. Salamat. Habang matamis niyang nginitian ng binata. Maya't maya lang ay may dumating na isang lalaki. Sawari ni Nestor ay ama ito ni Bettina. Hindi nga siya nagkamali. Sabi ng anak ko ay nabangga ka niya at nahulog yung panindang sampagita. Tanong ni Mang Lito kay Nestor. Ha? Tatanggi na sana ito at aminin na di ganun ang nangyari. Ngunit kinindatan siya ni Bettina. Opo, ganun nga pong nangyari. Wika na lamang niya. Sige, bilang bayad sa nagawa ng anak ko, bibilin ko na lang lahat ng sampagita na hawak mo. Magkano ba lahat yan? Mungkahin ni Mang Lito. Talaga ho? Sigurado po ba kayo dyan, sir? Oo, sigurado ako. Kasalanan ng anak ko so dapat lang na gawin ko ito. Okay lang man po ako. So, di nyo na po kailangan gawin ito. I insist. Sana'y pumayag ka sa offer ko. Pero kung mapilit po kayo, bali 250 po lahat. Nihiyang tugon ni Nestor. Inabot ni Mang Lito ang 500 sa kanya at sinabing huwag nang ibigay ang sukli. Matapos na umalis ng mag-ama, nang sumunod na Biyernes ay nagkita ulit si Nestor at Bettina. Yun ang simula ng kanilang pagkakaibigan na nawi sa pagiging magkasintahan. Sa tinagal-tagal ng panahon na magsyota sila ay saka nalaman ang totoong dahilan bakit nagawa ni Bettina nung una silang magkakilala. Matagal na pala siyang pinagmamasdan nito sa di kalayuan nung araw na iyon. Nakita niyang nahirapan siyang makapagbenta ng sampagita. That's why she pretended to her dad na ganun ngang nangyari nung oras na yon. Totoo naman ang sinasabi ko, sabi ni Bettina. Salamat kung ganun. Subalit mabebenta ko pa rin naman lahat ng sampagita ng araw na yon. Matatagalan nga lang. Pagmamayabang niya. Ang sabihin mo, she needed my help. Pamimilit ni Bettina. Oo na, ngunit dapat aminin mo rin na crush mo ko. Kaya mo rin nagawa yun. Tama ako o hindi? Ngumiti na lamang si Bettina ng pagkatamis-tamis at kinurot siya nito sa tagiliran. Di nagtagalay, lumalim ang pagtitinginan hanggang sa maghantong ito sa kasalan. Maraming sa mga kaibigan nila ang naging masaya sa pasya nila, maliban si isang lihim na tagahanga ni Nestor, si Sandra. Si Sandra ay kaklase noon ni Nestor sa high school. She admired him so much dahil bukod sa matalino ito ay masigasig pa ito sa trabaho. Sa kasamaang palad, kahit anong pagpapakyut ang gawin niya sa harapan nito ay di siya pinapansin nito. Pagsisisihan mong araw na inagaw mo sa akin si Nestor, Bettina. Hindi pa tayo tapos. Sisiraan ko ang buhay niyong mag-asawa. And Nestor is going to be mine. Mga manghang na salita na nagmula sa isang pusong naninibugho. Biniyayaan ng dalawang anak sina Nestor at Bettina. Si Miguel na isinunod nila sa pangalan ng kay Michael the Arcangel at si Anne na ang ibig sabihin naman ay Reyna. Pinalaki nila ng may disiplina at takot sa Diyos ang dalawa. Subalit habang lumalaki si Anne ay naging brat ito. Spoiled kasi kay Daddy Nestor niya. Samantalang si Miguel naman ay pasensyoso at mabait na batang lalaki. Anne, can you get me some water? Mommy's thirsty from working in the garden. Utos ni Bettina sa anak
Who? Me? Getting you some water? Hindi pa ako katulong, Mami. Utusan mo na lang ang katulong natin. Mataray na sumbat nito si ina noon ay pawis na. No. I want you to get some water. Huwag kang tamad. Sagot ni Bettina. May mga katulong tayo. Silang utusan mo. Kaya nga binabayaran natin sila, di ba? Para utusan. Sasagot pa sana si Bettina nang lumapit si Nestor. Ako na lang kukuha. Magpunas ka muna ng pawis mo, mahal. Sabay abot nito ng tuwalya sa asawa. Nang bumalik si Nestor dalang malamig na pitsil ng tubig at baso sa tray ay pinagsabihan niya ito. Siya ng problema sa iyo, Nestor. Masyado mong binibaby yang si Ann. Ayan tuloy, lumalaking spoiled brat. Hayaan mo na. Magbabago rin yan paglaki niya. Hay nako. Ikinibit balikat na lamang ni Bettina ang lahat. Napapaisip lang tuloy siya what would happen to Ann paglaki nito. Daddy's girl. Ganitong eksenang laging nadadatnan sa tahanan nila sa tuwing nagpang-aabot ang dalawang babae sa buhay ni Nestor. Subalit bagamat ganito ay naging masayang pagsasama ng dalawa. Hanggang sa... Kumustang pinag-uutos ko? Nagawa niyo na ba? Isang pamilyar na tinig ang naulinagan sa kabilang linya ng telepono. Hindi pa po, ma'am. Kumukuha pa lang kami ng detalye ukol kay Miss Bettina. Sagot ng napag-utusan niyang right-hand man. Ang babagal niyo. Matagal ko nang pinag-utos yan. Up to now? You have not started. Inantay niyo pa ata ako na ako na mismong gumawa. Sumbat ni Sandra. Ang karibal ni Bettina sa puso ni Nestor. Babalik na ako ng Pinas sa susunod na linggo. Antayin niyo na lang ang pagbabalik ko. Dagdag pa niya. Matapos ang ilang taong pananatili sa USI, magbabalik na si Sandra sa Pilipinas. Isa na siya ngayong sikat na fashion model at masasabi na ring may kaya na sa buhay. I'm coming home, baby. At babawiin kita kay Bettina. Sa gagawin ko sa kanya ay wala na siyang mukhang iharap sa'yo. At kamuwian mo pa ang babaeng yan. Wika niya sabay tungga sa mamahaling alak na nakasalin sa kanyang baso. 1 week passed. Nasa Pinas na si Sandra. Andy, gusto ko magpanggap kang bagong kaibigan ni Bettina. Akitin mo siya. Landiin mo kung kinakailangan. Yes, ma'am. Sagot ng napag-utusan. Papainan natin si Bettina ng gwapong lalaki na magpapanggap na kalaguyo. Ikaw yun, Andy. Kukuha tayo ng mga larawan at ebidensya na magpapatunay rito. At kapag nahulog niya siya sa bitagay, saka ako papasok sa eksena. Maganda yung naisip yung plano, ma'am. Sabay-sabay na tugon ng mga alagad niya. Siyempre naman, matalino yata ako at tuso. Pagbubunyi niya habang tumatao ng malakas. No one, and I mean, no one is going to stop me from getting my man. Tuluyan na ngang nabaliw si Sandra sa sobrang pagmamahal niya kay Nestor. Handa niyang talikuran ang lahat, mapasakay niya lang ang lalaki. Mag-aalas 9 na nunang may biglang nag-doorbell sa gate ni Nestor at Bettina. Isang lalaki na matipunong pangangatawan at nakasuot ng itim na pantalon at jacket. Ang mukhay, natatakpan ng face mask, ang nag-iwan ng brown envelope sa tapat ng gate nila. Unang lumabas si Bettina upang alamin kung sinong taong nasa gate. Abala kasi nun si Nestor sa isang online business meeting at nasa may study room siya. Ang mga bata naman ay nakatutok sa video game na nilalaro nila sa telebisyon. Kanino kaya ang brown envelope na ito? Pag-uusisa niyang tanong sa sarili habang dinadampot ito. Mrs. Bettina De Jesus, for your eyes only. Yun lang ang tanging nakasulat sa likod nito kaya't nagtaka siya. Binuksan niya ito ng dahan-dahan, kabado at natatakot baka kung anong nilalaman nito. Bigla na lamang nahulog ni Bettina ang envelope matapos makita ang malarawang nasa loob. Ito ay kuha sa panahong kakilala. At kausap niya si Andy, isang gwapong lalaki na nagtanong sa kanya habang namimili sa supermarket at nagyaya sa kanya na magmerienda sila malapit sa restaurant. Mukha namang mabait ito kaya kailanman ay di niya ito pinag-isipan na may masamang balak. Kalakip ng mga larawan ay isang note ang nakasulat. I know your dirty little secrets.
Anong gagawin ko dito sa mga larawang ito? Sigurado ako na kapag nakita ito ni Nestor ay agad itong magsasalos. Bulong niya sa sarili. Ibabasura ko ba o itatago? Kung itatago ko ang mga ito, saan naman? Dagdag pa niya habang abalang kanyang mata na nagmamasid kung nakasilip ang mga bata sa bintana o si Nestor. Kabuuan na nabitina nun at katulad ng pangkaraniwang buntis, napakadali niyang mabalisa sa mga bagay-bagay. Napag-isipan na lang niyang itago sa isa sa mga halaman sa hardin nila na may malagong dahon ang envelope. Binaon niya ito at tinabunan ng konting lupa gamit ang trowel na nakita niya sa tabi ng gripo. Matapos nun ay agad siyang naghugas ng kamay at pumasok ng bahay. Sino yun, Mami? Agad na tanong ni Miguel pagbungad pa lang niya sa may pintuan. Oo nga, sino yung gagong yun? At istorbo siya sa paglalaro. Banat ng malditang si Ann. Wala. Isang delivery boy na nagkamali ng address. Sure ka dyan, Mami? Bakit parang ang tagal mong bumalik sa loob? Usisa ni Miguel na para bang nakakaramdam ng nagsisinungaling ang kanilang Mami Bettina. Nakita ko kasing tuyan ang mga dahon ng halaman natin. Kaya't minabuti ko na lang na diligan muna ang mga ito bago pumasok ng bahay. Siyaman din na lang ang nasa labas na ako. Pagdidepensa nito sa sarili na para bang ang pakiramdam niya ay dililiti siya ng mga anak. Sige mga anak, maglaro lang kayo dyan ng video games. Magluluto lang muna ako ng pananghalian natin. Tumungo ang dalawang bata bago tuluyang bumalik ang atensyon nila sa nilalaro. Talo ka na kuya, ayun. Kantsaw ni Ann sa kuya niya. Ayoko na. Lagi naman akong talo sa'yo. Nandaraya ka ata eh. Paratang niya sa nakababatang kapatid. Magpapatuloy pa sana sila sa pagtatalo nang biglang lumabas ang daddy nila sa study room. Nakakunot ang kanyang noo. Tanda na hindi magandang kinahinatnan ng meeting niya with his managers. Ano na naman yan? Lagi na lang kayo nag-aaway. Bulyaw nito habang papalit sa mga bata. Daddy, si kuya kasi. Inakusahan niya akong mandaraya. Hindi niya kasi matanggap na mas magaling ako sa kanya. Sabay dila sa Kuya Miguel, sabay lambing sa kanyang daddy Nestor. Ikaw naman Miguel, kung hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo, huwag ka nang makipaglaro sa kapatid mo. Kutya nito sa panganay na anak na medyo mataas ang boses. Nanahimik na lang si Miguel kasi alam naman niya na favorite ng kanyang dad si Ann. Kung andun lamang sanang Mami Bettina niya, di may kakampi sana siya at magtatanggol sa kanya. Huwag mo naman kampihan laging anak mong babae, sagot ni Bettina mula sa kusina. Kaya lumalaki ang ulo niyan eh, ini-spoil mo. Tama naman si Ann. Sour loser yan si Miguel. He should be smart about losing games. Oh, saludo na talaga sa iyo, Nestor. You're so close-minded. Nagdahil sa kampihan nila sa dalawang anak ay tuluyan ng nagtalong mag-asawa na nauwi sa tampuhan. Pumasok ng kwarto si Bettina at nag-lock ito. Si Nestor naman ay lumabas muna ng hardin upang magpalamig ng ulo. Kasalanan mo ito, Ann. Sisi ni Miguel sa brat na kapatid. At bakit ako? Ikaw itong sour loser. Padabog na tugon niya sa kuya niya. I have enough of your childish behavior. Hindi ka na bataan. Soon you will be 13. Teenager ka na, so grow up. Bulyaw ni Miguel sabay tapon ng unan sa sofa habang papunta ito ng kusina. The family is full of squabbles. All because of Ann. Siya lang naman talagang dahilan bakit nagkakatampuan sila ng ganito. Huwag niyo akong pagtulungang dalawa ni Mami sapagkat hanggang nandyan si Daddy. At ako pa rin ang kakampihan niyan. Tama man ako, umali. Love na love ako niyan. Bulong niya sa sarili. Someday, makakahanap ako ng butas at mawawalan ka ng kakampi, Kuya Miguel. I hate Mommy and I hate you too. Patuloy niya. Pagdating sa kusina, walang ginawa si Miguel kundi kumain na lamang ng tanghaliang mag-isa. Gutom na kasi ito. Kung antayin pa niyang magkasundo ang Mommy at Daddy niya, ay baka magka-ulcer na siya. Saka, masarap ang luto ni Aling Inday na sinigang na baboy. Who can resist such a temptation? Matapos kumain ni Miguel, ay sumunod naman si Ann.
Namoy niya kasi ang sinigang kaya naglaway na lang ito bigla. Aling Inday, kakain na rin po ako. Sarap ng amoy ng sinigang niyo po. Ambing niya sa katulong para dagdagan niyang ulam na sasandukin para sa kanya. Eto po ma'am, sana po ay magustuhan ninyo ang luto ko. Nihiyang wika ni Aling Inday. Ay nako, manang. Kayo na yatang the best cook ever. Sure ako na marami akong kakainin. Sige po, senyorita. Maupo na lang po kayo at ipagsasando ko na po kayo ng sinigang. Yay! Thanks manang, you're the best. Nag-selfie muna si Anne while waiting for the food. Siya na ata yung matatao na batang magaling magmanipula ng tao para gawin ang kagustuhan niya, na hindi nga siya aburido na nagkatampuan ng mommy at daddy dahil sa selfishness niya. Duman ng mga araw. For a moment ay nanahimik ang lihim na itinatago ni Bettina, hanggang sa isang insidenteng nangyari na di niya malilimutan. Naglilinis doon ng sasakyan ng asawa niyang si Nestor nang biglang may tumawag sa kanyang pansin. Isang lalaki. Ang tila nasiraan ng kotse sa tapat nila. Una ay bumaba ito at tinignan ng makina. Tapos ay kunwari ay naglabas ito ng tools, pretending na ayusin niyang sira. Napansin niyo ni Nestor at dali ka siyang matulungin ay lumapit ito. Anong nangyari bro? Usisan nito sa lalaki. Bigla na lang ayaw mag-start pare. Kapapalit ko pa lang ng baterya noong isang araw. Kaya nagtataka ako, bakit nagkaganito? Nag-check ka na ba ng alternator? Baka palyado na ito. Ito kasi ang nag-charge ng baterya habang umaandar ang sasakyan. Hindi, marunong lang ako magmaneho pero pagdating sa mga ganyan ay, nako. Wait lang pare, lalabas ako saglit. Soy ni Nestor. Binutingting niya ang wiring saglit at sinabi ng lalaki na subukang paandarin ang kotse niya. Umandar naman ito. Ang galing mo pare. I wish I'm as good as you when it comes to cars. No worries bro. Self-taught lang ako from YouTube videos. Pagyayabang naman ni Nestor. Sige, alis na ako. Baka kasi hinahanap na ako sa opisina. By the way, I'm Andy. Inabot niyang kanang kamay, tanda ng pakipagkilala. Ako nga pala si Nestor. Alis na sana nun si Andy nang biglang lumabas ng bahay si Bettina. Siya nga pala. This is my wife, Bettina. Pagpapakilala ni Nestor sa bago niyang kaibigan. Hello Bettina, nice meeting you. Bati nito na may ngiting nakakaloko. Hindi yun pinansin ni Nestor, pero kinilabutan bigla ang asawa. Siya kasi yung lalaki na nagpatulong sa supermarket at yung nasa larawan na ibinao niya sa hardin. Kasama sa planong pagpapakita ni Andy kay Bettina, gusto nito nakabahan ng babae at magkaroon ng takot sa kanya. Ito ay tugma sa dapat niyang maramdaman bago niya isagawang susunod na hakbang ng plano ni Sandra. Mom, isagawa ko ng step 2. Kung makita niyo lang sanang reaksyon ni Bettina ay matatawa kayo. Namul siya bigla nang makita niya ako. Nakausap ang kanyang asawa. Report ni Andy sa kanyang boss. Excellent. Antay lang tayo ng oras. Tapos ay isasagawa na natin ang step 3. Ang panggugulo sa social media at telepono. Sabi ni Sandra. Nang gabing yun ay didalaw ng antok si Bettina. Alam niyang makakasama yun sa kanya at sa batang dinadala niya, pero wala siyang magawa ukol rito. Mabuti na lang at napagod ang asawa sa paglilinis ng kotse maghapon, kaya di niya namalayan ang nangyayari sa kanya. Tanghali na nang magising siya kinabukasan. Nasa isipan pa rin niya si Andy at ang maaring gawin nito na pwedeng ikasira ng kanyang pamilya. Nagtungo na lamang siya ng kusina upang magtimpla ng gatas. Inumin na sana niya ito nang biglang nag-notify ang kanyang phone. May nag-message sa kanya na di niya kilala at may pinadala pa ito na larawan. Oh my! Sambit niya sa sarili nang makita ito. How did he get my Facebook account? Lagot ako pag nakita ito ni Nestor. Ang nag-send ng message request ay si Andy. The truth though, isa yung fake account. Hindi si Andy ang nagmamay-ari ng account, kundi si Sandra mismo. Balisa na naman si Bettina dahil sa na-receive na photo. She doesn't know what to do now. Ano kayang gagawin ko? Pati sa social media ay kinagambali niya na ako.
Ididelete na sana niya ang photo nang may pamilyar na tinig siyang narinig mula sa likuran. Hi babe, kumusta ang tulog mo? Okay lang naman babe. Nanghihina kasi ako kaya minabuti ko na lang na itulog ito. Pagsisinungaling niya sa asawa. No problem. Naintindihan ko naman ang kalagayan mo sa ngayon. Besides, andyan naman si Manang para magluto ng breakfast. Thanks babe. Mahina yung tugon sa tinura ni Nestor. So what do you want to eat? Hotdog lang at bread siguro. Oh, narinig niyo Aling Inday. Ipaghanda niyo na lang po ng almusal ng mahal kong asawa. At ako ay papasok na sa opisina. Bye babe. Bye. Sabay halik sa asawa. Mababanaag sa mukha ni Bettina ang pagkakabalisa. Subalit dahil buntis siya, kaya di yun masyadong binibigyan ng kahulugan ni Nestor. Swerte niya. At gano'n na nga. Iba pa naman magalit ang asawa, lalo na kapag nagsiselos. Ilang beses niya na itong nasubukan, kaya't nagkaroon na siya ng trauma ukol rito. How she wish na all these things will just go away, like dreams when you wake up. Subalit alam niya na malayong mangyari yon. Gusto niyang malaman who is behind all of this nonsense. Naniniwala kasi siya na di coincidence ang pagdalo ni Andy sa bahay nila nung isang araw. Somebody must have told him to do that. Siya ang kailangan niyang maungkat. Kundi hindi siya mananahimik at patuloy lang siyang gugulhin ng mga ito. Sooner or later, mahuli na siya ni Nestor kapag nagpatuloy pa ito. Wala naman siyang ginawang masama, but she somehow feels guilty. Ma'am Bettina, ito na po yung almusal niyo. Salamat Manang. Ay siya nga po pala, may gagawin po ba kayo mamaya? Wala naman po ma'am. Nakapaglinis na po kasi ako ng bahay at nakapaglabada na rin. Bakit po? Usisa ng katulong. Magpapasama po sana ako sa mall para bumili ng ilang gamit ni baby. Sabay mag-grocery na rin tayo. Kabuanan ko na kasi. Di ko kakayaning mag-isa. Abay, sige po ma'am. Kumain po muna kayo. Tapos sabihan nyo na lang po ako mamaya pag aalis na tayo. Okay po Aling Inday. Isa na namang kaganapan ng susubok sa katatagan niya nang mangyayaring pagpunta nila ni Aling Inday sa mall. Isang kaganapan ng magpapabago sa takbo ng kanyang buhay at ng bata sa sinapupunan niya. Aling Inday, tapos na po akong kumain. Maliligo lang po ako at pagbibihis. Then, aalis na po tayo. Pasabi niya sa katulong para maghanda na rin ito sa pag-alis nila. Sige po ma'am, magpapalit na rin po ako. Ilang saglit pa ay nakasakay ng dalawa sa grab car na kinontrata ni Bettina. Although may sarili silang sasakyan, minabuti na lang niya na ito ang gamitin kasi iwas stress at di na rin niya kayang magmaneho dahil malaki ng tiyan niya. Ito ang bayad namin. Ibinigay ni Bettina ang bayad sa driver, saka inantay ang bibigay niyang resibo. Tara na Aling Inday, marami tayong lilibutin ngayon sa mall, kaya umpisan na natin. Yaya nito sa katulong. Okay po ma'am, excited na po ako para kay baby. Nginintian ni Aling Inday ang amo habang naglalakad sila patungo sa malapit na escalator. Ma'am, alam niyo na po ba kung lalaki o babae ang baby niyo? Oo, Aling Inday, nung last na check-up ko ay lalaki daw. Dako, magkakaroon na ng kakampi si Sir Miguel. Bulalas ng katulong na para bang alam niyang nangyayaring selusan sa dalawang magkapatid. Hindi naman siguro ganun ang mangyayari Manang. Mabait din naman si Ann at aalagaan niyang bago niyang kapatid. Tama po kayo dyan ma'am. Maikling sabi ni Aling Inday para matigil ng topic na pinag-uusapan nila na siya naman na nagsimula. Mamaya masirap ang araw ni Ma'am Bettina. Alam mo naman, ang mga buntis, masyado silang sensitive. Umakyat muna ang dalawa sa third floor kasi naroon ang department store. Agad nilang tinungang infant section. Ano po bang una nating bibilhin ma'am? Mga infant clothes muna, Aling Inday. Then sunod ay mga milk bottles niya at accessories. Paliwanag ni Bettina. Alam niyo ma'am, ang swerte ng mga babies ngayon at pati na rin ang nanay. Bakit niyo naman nasabi yan Manang? Kasi noon uso lang ay lampin. Kapag basa na ay kailangan agad itong palitan. Napipilitan tuloy na gumising ang nanay at tulad ko ng 10 oras ng gabi. Minsan nga madaling araw pa. Opo Manang,
Mabuti na lang at naimbentong diapers. Tumatagal ang mga ito ng halos walang oras bago mapuno, kaya di kami napupuyat. Nakakaingit ngang henerasyon yung mami, tapos high-tech pa ang mga gamit ni baby. Nag-fist bump ang mag-amo matapos sabihin ni Aling Inday. Mabait na senyorita si Bettina. Alam niyang makitungo sa makatulong nila at may respeto ito sa kanila. Para sa kanya kasi ay tao lang ang mga ito. Anong magandang kulay ng damit ni baby Manang? Itong blue o green? Sa akin, ma'am, karaniwan ang blue na kulay. Yang green na lang po. Sinisimbolo kasi nito ang katalinuhan. Saan niyo po nalaman ang meaning po ng kulay green ay katalinuhan? Narinig ko minsan sa pinanonood ni Sir Miguel. Milig kasi siya manood nung channel na Knowledge Channel ba yun? Minsan pag naglilinis ako ay lumalapit ako para matuto rin ako. Mahilig talaga sa ganung channel si Miguel ko. Gusto niya maging writer someday. At ito ang paraan niya upang lumawak ang kanyang kaalaman at karanasan ng di niya need na lumabas ng bahay. Hindi sa kinakampihan ko si Sir Miguel, mama. Kaso mas okay pa naman siya kaysa kay Ma'am Ann na walang alam panoorin sa TV, kundi ang Koreanong artista na di mo maintindihan ng salita. Napatao tuloy si Bettina sa tinura ng katulong. At least alam nila kung anong magandang panoorin sa TV at hindi. Babae po siya, Manang. Talaga namang magkaiba sila ng taste ni Miguel. Magtaka na lang kayo kung isang araw ay aminin niya sa inyo na crush niyang isang Koreanong artistang lalaki. Bigla na lang nagtakip ng bibig si Aling Inday. Pinipigilan niya kasing tumawa ng malakas kasi nasa mall sila. Mukhang masaya ang araw na ito kay Bettina. Dingid sa kaalaman niya, may isang anino na kanina pa nagmamatsyag mula sa di kalayuan. Magbayad na tayo, Aling Inday. Okay naman siguro itong nabili ko. Yaya niya sa katulong. Saka nagugutom na rin ako. Dalaw na kasi kaming kumakain ng kinakain ko. Itinuro niyang malaking umbok sa kanyang harapan na malapit ng lumabas. Sumunod na lang si Aling Inday kung saan pupunta ang amo. Bitbit ang mga pinamili nila. Pihikan ang mga buntis sa pagkain kaya nagpalibot-libot sila sa food court bago nag-decide si Bettina na sa Chowking na lang sila o-order. Si Aling Inday ang inutusan nitong magbayad sa counter. Habang namili siya ng table na upuan nila, upo na sana ito ng tulungan na kita. Isang familiar na boses ang narinig niya sa kanyang gilid. Nang lingunin niya ito ay nagulat siya sa kanyang nakita. Si Andy. Anong ginagawa mo rito? Pabulong nitong tanong. Sinusundan mo ba ako? Dagdag pa niya na naiinis. Hindi naman sa ganon. Pero aminin ko na simula nung nakilala kita ay di na mawaglit ang mukha mo sa isipan ko. Pagdadrama nito kay Bettina. Alam mo ba yung sinasabi mo? Nakikita mo ba na buntis ako? Sa totoo lang ay wala akong pakialam. Basta gusto kita. At yun sa ngayon ang mahalaga sa akin. Nababaliw ka na nga. Umalis ka na bago ako tumawag ng guard. Magagawa mo yun sa akin? Oo. Kasi baliw ka. Baliw ka. Sige, kung yan ang gusto mo ay iwanan muna kita hanggang sa muli nating pagkikita. Pagbabanta nito na nakangiti ng nakakaloko. Napabuntong hininga na lang si Bettina matapos makalayo si Andy. Namula ang buo niyang mukha. Pakiramdam niya tumas ang kanyang BP at para siyang himatayin. Okay lang po ba kayo, ma'am? Tura ni Aling Inday na naroon na pala sa tabi niya. Namumutla kasi kayo. Kailangan niyo po ba ng tubig? Sabi pa nito. Tumango na lamang si Bettina. Agad na nagpakuha ng tubig sa food service crew si Aling Inday. Matapos kumain ay dali-dali na silang nag-grocery. Aburidong namimili si Bettina. Palingalinga ito sa paligid. Natatakot siya na baka lapitan na naman siya ni Andy. Tamang kutob niya. Si Andy ay nandun din sa kinaroroonan nila. Parang anino na sunod ng sunod kung saan man sila magpunta. Ito kasing utos ni Sandra. Ang guluhin at sirain ang buhay ni Bettina hanggang sa dumating ang panahon na umayaw na ito at hiwalay niya si Nestor dahil sa kahiyan na nadarama niya ukol sa alig na relasyon nila ni Andy. Manang, okay na munang napamili natin. Nagmamadali na sabi ni Bettina. Kayo po bahala, ma'am. Nagtataka na sagot ng katulong. Ang nasa basket lang naman nila kasi ay ilang pakete ng prutas at sitsirya. Karaniwan na kapag nag-grocery si Ma'am Bettina niya ay
Ilang kahon ang inuwi nito sa bahay. Pumila na sila at nagbayad. Kapansin-pansin ang itsura ni Bettina na parang may kinakatakutan nito. Okay lang ba talaga kayo? Tanong ulit ni Aling Inday, worried sa kalagayan ng amo. Oo, Aling Inday, pagod lang siguro ito. Pagtatanggol niya sa sarili. Sa may side entrance na sila dumaan, at least doon ay kukonti ang tao. Madali niyang mapapansin kung sinusundan pa sila ni Andy. Para ng taxi si Bettina, nauna na siyang sumakay sa likod at si Aling Inday naman ay sa tabi ng driver na upo. Sa San Juan Heights tayo, Mama. Utos niya sa taxi driver. Okay po, ma'am. Sagot nito at sabay pinaandar niya ng sasakyan. Habang nakaupo si Bettina, di mawaglit sa kanyang isipan ang nangyari sa mall. Maraming tanong ang nangangailangan ng sagot. Sagot na matutulungan siyang mas maintindihan ang mga nangyayari. Ma'am, andito na po tayo. Marahang sigaw ni Aling Inday habang tinatapik niya ito sa balikat. Ano yun, Manang? Naalimpungatan niyang sagot. Andito na po tayo sa tapat ng bahay natin. Ay nako, sorry Aling Inday. Nakatulog ata ako. Opo, ma'am. Sige, pakikuha na lang po ng wallet sa shoulder bag ko. Kayo na po magbayad sa driver. Bumaba na si Bettina. Medyo nahilo ito sa biglaan niyang pagkagising kanina. Di niya na malaya na nakaidlip siya. Dala na rin marahil sa kakaisip sa mga pangyayari, lalo na yung tungkol sa kanila ni Andy. Sakaling malaman ni Nestor ang tungkol sa kanila, paano niya kaya ipapaliwanag ang lahat? Baka tuluyan ng mawasak ang kanilang pamilya kapag nangyari yun. Tabayaran ko na po ang taxi, ma'am. Tara na po sa loob. Anyaya ng katulong sa kanya habang inaalalay niya ito papasok ng gate. Maria, halika nga rito at tulungan mo nga kami sa mga pinamili namin ni ma'am. Tawag niya sa kapwa niya katulong. Nang makapasok na sa bahay ay agad niyang pinaupo ang Ma'am Bettina niya sa sofa at kinuhanan nito ng malamig na tubig. Matapos ng kapagpahingay, nagtungo na si Bettina sa master's bedroom nilang mag-asawa. Doon ay nakahiga na ito sa matrimonial bed nila upang subukang iwaglit ang alalahanin na kanina pang gumugulo sa kanyang isipan. Babe, kumusta ng pakiramdam mo? Pilit siyang ginigising ng asawang si Nestor habang marahan niya itong niyuyugyug. Sumbong kasi sa akin ni Aling Inday ay namumutla ka daw habang nasa mall kayo. Okay ka lang ba? Okay lang ako, babe. No worries. Magkahalong pagod at puyat lang siguro to. But I'm alright now. Ikaw, how was your day? Binago niyang biglang topic ng usapan upang di na siya mabuking. Masaya, babe. We just closed a new deal with one of our foreign investors. At dahil dyan ay ipapasyal ko kayo sa Tagaytay ng mga bata. But of course, before we do that, ay papatingin ka muna sa iyong gynecologist to make sure that you're physically fit to make the trip. Kabuanan mo pa naman na. Buong pag-aalala na sabi ni Nestor. Just take a rest. Punta muna ako sa bar para uminom at mag-celebrate tapos watch na rin ako ng NBA game. Alright, babe. Thank you for loving this much. Paglalambing nito sa asawa. Hanggang kailan kayang mananatiling ganito ang kanilang pagsasama? Ngayong alam niyang may nagbabantang sumira nito. Dapat na ba niyang ipagtapat ito kay Nestor bago pa man mahuli ang lahat? Bakit nga ba dumating pa sa buhay niya si Andy? Isang lalaking tinulungan lang naman niya na hindi niya inakalang ganitong kahinatnan ang kanyang ginawa. Balibalik na rin man niya ang mga naganap sa pagitan nilang dalawa, ay di makakailang parang may nag-utos sa lalaki upang gawin niya ito. Buntis siya at alam niya na hindi kaganda ng itsura ng mababaeng tulad niya na nasa late stage of pregnancy, kaya imposibleng tinura ni Andy na in love siya rito. It all seems like a setup sa kanyang analysis. Good morning, Mommy. Bungad ang dalawang anak sa kanya pagkalabas niya ng kwarto kinaumagahan, something na di nila dating ginagawa. Good morning, aba. Nakapagtataka at binati niyo ako. Why, is it wrong na i-greet ka namin, Mommy? Sabi ni Ann. Wala naman, it's just that hindi ako sanay sa ganito. We just felt kasi na naging pasaway kami the past few days, kaya bumabawi kami. Paliwanag naman ni Miguel. And in what way are you going to do that? Malalaman mo rin maya-maya lang po. Magalang na tugon ni Ann. Okay, surprise me then. Tara na, Mami, sa kusina.
At nang makita mo ng surprise namin sa'yo, anyaya ni Miguel sa kanyang ina. Napagsabihan kasi ang dalawa ng kanilang daddy, baka daw silang dahilan why their mommy is so stressed lately. Kaya ayun, nakonsensya at nag-volunteer sila na ipagluto siya ng paborito niyang breakfast. Tapsilog na may kamatis at maraming bawang sa sinigang. Sure ba kayo na it's you who cook this? Of course, Mommy. Si Kuyang nagsangag ng kanin at ako naman ang nagprito ng egg at tapa. Pagmamalaki ng spoiled brat niyang anak na babae. Kaya pala sunog ang itlog. Patawa niyang sabi na nagpakunot naman kay Ann. Just joking, anak. Joke lang yun. Alam ko naman na biro lang yun, Mommy. Taste it na lang to see how delicious they are. Okay, I will. Sana'y magustuhan ng kapatid niyo na malapit nang lumabas. Sabay haplos niya sa kanyang tiyan. I'm sure, Mommy. I am 101% sure. Taste na sinigang naman, Mommy. Pangungulit ni Miguel. Oh my, it's so masarap. But ang dami namang bawang na nilagay mo, anak. Hindi naman ako aswang, ah. But it is delicious, right? Just like how Aling Inday cooks it for you? Yes. And just to let you know, mga anak, ano man ang lasa ng breakfast na inihanda niyo para sa akin, I'm still proud of what you did, and I love you both. Sinanyasan niyang dalawa para lumapit at niyakap niyang mga ito ng mahigpit. Yakap na tila masaya, na may halong kalungkutan at takot sa problemang nagpipintong. Susuungin ng pamilya sa mga susunod na araw. Guys, enough with the drama. I have a surprise for all of you. Pag-interrupt ng daddy ni Nestor nila. And what would that be, Daddy? Pag-uusisa ni Ann. Linggo kasi ngayon, at sa mga nakarang araw, ang dami nating stressful things na dinanas. So I thought na it's about time na magsimba tayo sa Quiapo Church, then after nun ay mamasyal tayo. Wow, ang saya naman yan. Galak na sabad ni Miguel. Talagang masaya. Pero kayo nang bahalang mamili kung saan nyo gustong mamasyal. After we go to church. Okay lang ba yun sa inyo? Yes, Daddy. Excited na sagot ng dalawang anak. How about you, babe? Okay din ba sa'yo? Whatever you say, babe. Kapag masaya ang pamilya ko ay masaya na rin ako. It's all set then. After mag-breakfast ni mami nyo ay maligo na kayo at maganda. Utos ni Nestor sa mga bata. Linisin ko lang yung car, babe. Maligo ka na rin, ha? Paglalambing niyang baling sa asawa. Sa isip ni Bettina, siya lang masusunod ay ayaw niya sana sumama. Mas nanaisin na lang niya kasing manatili sa loob ng bahay. Natatakot kasi siya na baka magpakita na naman sa kanya si Andy. Kaso pag tumagi siya sa nais ni Nestor ay baka magtaka ito. Ang Quiapo Church ay memorable sa amin ng mami niyo. Pagmabalaking kwento ng daddy ni Nestor nila. Bakit naman po? Chorus na tanong ng dalawa. Dito kasi nagsimula ang lahat. Ako ay isang hamak na sapanggita vendor. At siya naman ay anak ng negosyante. Sinadyang binangga ako ng mami niyo noon para lang magkaroon siya ng chance na makilala niya ako. Wawa, pogi daw ni Daddy. Pangungot siya ni Ann. Mommy, help mo naman ako rito. Ayaw kong paniwalaan ng mga bata. Lumingon si Bettina sa mga bata na noon ay nakaupo sa may backseat. Totoo ang sinasabi ng daddy niyo. Sinadya ko talaga yon kasi matagal ko na siyang crush. Mahilig magsimba mga parents ko sa Quiapo Church almost every Friday. Kaya ayun, na-inlove ako sa kanya. Uy, nagbublush si Daddy. Biro ng dalawa sa kanilang ama na abalang nagmamaneho habang matamang nakikinig sa paliwanag ng asawa. Oh, see? Now, do you believe me? Pogi talagang daddy nyo at matalino pa. Pagmamayabang niya kina Miguel at Ann. Napansin ko nga, Daddy, ako naman akong kagapuhan mo, si Kuya naman ang katalinuhan mo. Tas tumawa si Ann ng pagkalakas-lakas. Ayan, tinutukso mo na naman ng kuya mo. Mamaya mapikon yan. Pagpapaalala ni Bettina sa dalagang anak, bigla na lang na nahimik ang loob ng sasakyan. Nabasag lamang ito nang nagsalita si Nestor. Andito na tayo. Guys, welcome to Quiapo Church, ang makasaysayang simbahan na nagsisilbing tahanan ng buong Nazareno. Teka lang,
at maghanap ako ng magandang paradahan bago kayo bumaba. Ang ganda naman pala dito, Daddy. Komento ni Ann habang tinitingnan ng paligid. First time niya kasing pumunta rito. Although, nabanggit ito ng kanilang guro sa eskwelahan, ay now lang niya nakita in person, kaya manghang-mangha siya. Kinikilabutan ako. Tumataas ang aking mga balahibo. Saan naman ni Miguel? There's something about this place that seems so mysterious. You're right, Miguel. Ang Pong Nazareno ay talagang milagroso. Maraming deboto nito ang sumasama sa prosesyon niya taon-taon. Karamihan sa kanila ay may mga matitinding problema na kinakaharap. Umalubhang karamdaman na umaasang sasagutin ang kanilang panalangin sa kanya. Sinasagot ba naman niya, Daddy? Pag-usisan ni Miguel. Oo naman, isa na ako sa mga taong yun na magpapatunay na talagang tutuparin niya yon. Mga kahilingan basta tiim-tim ka lang magdarasal. Ano naman yung hiniling mo sa kanya, Daddy? Dalawa, actually, ang pinagdasal ko. Ang isa ay ang makapagtapos ako ng pag-aaral para matulungan ko ang aking pamilya. At ang pangalawa ay ang makilalang babaeng mamahalin ko habang buhay. Di ba nagkatotoo naman pareho yung mga wishes ko? Yep, Daddy. We have a happy family now. Sayang nga lang. At wala na si Lolo at Lola para maranasan ito. And you have a beautiful wife. Si Mommy. Ayan. Nambola na naman ang mga anak mo. Beautiful daw eh. Ang pangit-pangit ko na ngayon. Pagmamaktol na sabi ni Bettina. You're still the most gorgeous woman to us, Mommy. Nothing can change that. Si Bettina? Di ko tinuro yan sa kanila. That came from the bottom of their heart. Hinalikan sa pisngi ni Nestor ang asawa bago sila tuluyang lumabas ng sasakyan para pumasok ng simbahan. Maligaya si Bettina ng mga oras na yun. Ramdam niya ang pagmamahal na inuukol sa kanya ng asawa at mga anak. Subalit hanggang kailan sila magiging ganito sa kanya? Mamahalin pa ba nila siya kapag nalaman nila ang katotohanan ukol kay Andy? Hindi totoo ang relasyon nila, pero maaring paniwalaan nila ang kanyang mga sinasabi lalo na kapag kumalat na ito sa social media. Simple lang ang pamilya na meron sila. Ang nanay ni Bettina ay isang government employee, samantalang ang ama naman nito ay isang negosyante. Pinalaki siya na mahalaga ang may buong pamilya. Ito ang nagdadala ng takot sa kanya ngayon. Ayaw niya na masirang pamilyang binuo nilang dalawa ni Nestor nang dahil lang kay Andy. Mommy, punta lang kami ni Kuya sa may altar. Okay lang po ba kayo rito? Tumango lamang siya. Tanda na pumapayag siya sa nais ng mga ito. Si Miguel ay grade 7 at si Ann naman ay nasa grade 6. Bata pa sila kung tutuusin. Di nila kakayanin ng isang broken family. Nag-aaral sila sa isang Catholic school sa Colegio de San Juan sa Quezon City. Pinalaki niyang mga ito na may takot sa Diyos at may pagmamahal sa kapwa. Kahit paminsan-minsan ay nagkakantampuhan sila, ay never niyang nabalitaan na may binubuli sila sa school. Babe, tara na sa may sindihan ng kandila. Let's make a wish para sa magiging baby natin. Tura ng asawa. Mahal na Panginoon, matindi ang pinagdadaanan ko sa mga panahon na ito. Huwag mo sanang hayaan na magtagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Protektahan niyo po kami sa mga taong gustong manira sa aming pamilya. Dasal ni Bettina habang nakapikit ang kanyang mga mata. Panginoon ko, salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa akin at sa aking pamilya. Hindi ko po hangad ang kayamanan. Sapat na buo ng aking pamilya at wala ni isa sa kanila ang may matinding karamdaman. Sana rin po ay patnubayan mo ang aking asawa sa kanyang panganganak. Naway lumabas na malusog ang sanggol na iluluwal niya. Panalangin naman ni Nestor. Masayang nilibot ng mag-anak ang Quiapo Church na masyal sila sa mga tindahan na naroon sa paligid nito. Gusto lang naman ni Nestor na matutunan ni Miguel at Ann ang kahalagahan ng pera, na ito ay mahirap kitain at di winawalda sa mga bagay na walang katuturan. Babe, pagod na akong maglibot. Baka pwede tayong umupo muna. Request ni Bettina sa asawa. Guys, your mommy needs a rest.
Punta muna tayo doon sa may benches so she can get a rest. Utos ni Nestor sa mga anak na agad naman nilang sinunod. Ilang saglit ang lumipas at pauwi na sila. Halatang napagod ang lahat sa pamamasyal kaya tahimik sa loob ng sasakyan. Pagdating sa bahay ay agad na dumiretso sa silid ang mga bata. Ang mag-asawa naman ay naupo muna upang manood ng paborito ng palabas. Ma'am sir, ipaghanda ko na po ba kayo ng makakain? Tanong ni Aling Inday. Ano po bang niluto niyong ulam, Manang? Usisa ni Bettina. Sinampalukang manok po. Masarap po yun. Ipaghanda niyo na po ako. Ikaw babe, are you hungry? Sabay lingon kay Nestor. Sige. Ako rin. Bulong niya. Nang matapos ang programang pinapanood, ay kumain na ng hapunan ng dalawa. Babe, if you are sleepy, go ahead at matulog ka na. May gagawin lang ako saglit sa mga papers na kailangan na bukas. Suhesyon ni Nestor kay Bettina. Okay babe, huwag ka masyadong magpuyat ha. Lunes pa naman bukas, hindi magandang impresyon ang malit sa trabaho. Bili nito sa asawang lalaki. No worries. Ilang oras lang naman ang guguling ko sa gagawin ko. Hinalikan niya sa noo si Bettina at umalis na ito. The next day ay maagang pumasok ang tatlo. Dahil rush hour ay nagtitipid sila. Ay nag-commute na lamang ang mag-aama. Malapit lang naman ang opisinang pinapasukan ni Nestor sa eskwelahan ng mga anak, kaya't sumabay na lang siya sa mga ito. Samantala, si Bettina ay naiwan lang sa bahay. Plano niya nang magbunot ng mga damo sa hardin upang maarawan naman siya. Sabi kasi ng doktor na kulang siya sa vitamin D. Alam niya na nakukuha yun from exposure to sunlight sa umaga. Hello, Miss Gorgeous. Isang tinig ang nagpalingon sa kanyang paningin patungo sa may gate. Miss me? Si Andy. Nagbalik ito't nang gugulo na naman para di siya mag-iskandalo at makatawag ng pansin sa mga kapitbahay nila ay lumapit na lang siya rito. Anong ginagawa mo rito? Di ba sabi ko, ayaw ko nang makitang pagmumukha mo? Pabulong niyang sabi. Oh, come on. Hindi ako naniniwala na you don't want to see me. Ang sabihin mo ay, di ka makatulog dahil sa akin. Umalis ka na. Umalis ka na please. Kung hindi ay tatawag ako ng pulis. Eh di tumawag ka. Sinong tinakot mo? Ako? Alam ko na kapag nalaman ni Nestor na nakipagkita ka sa akin ay palalayasin ka nun dito sa pamamahay niyo. At baka hiwalayan ka pa. Ang kapal ng mukha mo magsabi niyan. Siguro may nag-utos sa'yo para gambalain kami mag-asawa. Wala. Sarili ko lang desisyon itong ginagawa ko. Mahal na mahal kita. At walang sinumang magmamay-ari sa'yo, kundi ako lang. Pananakot niya kay Bettina. Lumayas ka na please. Parang awa mo na. Mahalaga sa akin ang pamilya ko. At ayaw ko masira ito ng dahil sa'yo. Sige, aalis na ako. Pero sa isang kondisyon. Ano yun? Kung perang hilingin mo ay ibibigay ko kahit magkano. Paniniyak ni Bettina. Nope, it's not money. Then ano yun? Makipagkita ka sa akin bukas ng umaga sa restaurant kung saan tayo unang kumain. Napaisip si Bettina saglit. Nakakatakot ang maaring mangyari kapag may nakakita sa kanila. Subalit kapag di naman siya pumayag ay di siya titigilan nito. Okay, bukas ng umaga. Magkita tayo ng ganitong oras. Salamat. Lilisan na ako aking mahal. Magkita na lang tayo bukas sa ating tagpuan. Pangiinis ni Andy habang ito ay papalayo. Tama ba itong gagawin ko? Bahala na. Ito lang ang tanging paraan na alam ko na magpapatigil sa panggugulo niya. Sigaw ng utak niya. Kakatawid pa lang ng kali ni Andy at kakasakay lang niya ng kanyang sasakyan nang biglang huminto si Aling Inday. Ma'am, pasok na po kayo. Medyo may init na po sa labas. Opo Manang, tapusin ko lang po saglit itong ginagawa ko. Pagdadahilan niya upang di mahalata ng matandang katulong na may kausap siya kanina lang. Pagpasok niya sa bahay ay kinausap siya ni Aling Inday. Ma'am Bettina, pwede ko po ba kayong makausap? Biglang nahintakutan si Bettina.
sa tinura ng katulong niya. Okay lang po, Manang. Ano po ba yon? Magpapaalam po sana ako na sa Sabado po ay mag-day off po sana ako. Gusto akong pasyalan na lugar eh. Yun lang ang pagkakataon na magagawa ko yun. No problem po. Basta po magbilin kayo sa ibang katulong kung ano po yung mga dapat nilang gawin. Salamat, Ma'am Bettina. Hulog talaga kayo ng langit sa akin. Tuwang-tuwang sabi ni Aling Inday. Kinagabihan ay nagpaalam si Bettina sa asawa na lalabas ito bukas. Nang tinanong nito kung saan ito pupuntay, sinabi niya na magkikita sila ng kanyang mga kaibigan nung college days niya sa may mall. Kararating lang daw kasi ng isa sa kanila matapos matagal na malagi sa Canada. Agad namang pumayag si Nestor. Kinaumagahan, nang makaalis ng asawa at ang dalawang anak nito ay naggayak na si Bettina papunta sa tagpuan na binanggit ni Andy. Buong akala niya ay ligtas na siyang makikipagkita rito. Subalit isang pangyayari ang magaganap na tuluyang wawasak sa kanilang masayang samahan bilang isang pamilya. Asan ka? Chat ni Andy kay Bettina. Malapit na ako. Kailangan ko munang paalisin ng asawa ko at ang mga bata para di nila ako mahalata. Sagot naman niya. Bilisan mo. Naiinip na ako. Pag wala ka pa within 30 minutes ay i-chat ko na si Nestor at sasabihin ko na may date tayo ngayon. Pananakot nito sa kanya. Binasa na lang ni Bettina ang mensahe. Sabay delete nito para di yan mabasa ng asawa. Maya-maya lang ay tumunog na naman ang cellphone niya. Andito na ako sa restaurant. Nag-order na ako kasi kanina pa ako gutom. Punta ka na rito. Parang akala mo sinong nag-utos si Andy. Nasa may mall na ako. Naglalakad na ako papunta dyan. Siyempre mabagal dahil buntis nga ako. Nang gagaliitin itong sabi. Hindi alam na ang pagtatagpo nilang ito ni Andy ay isa palang setup. Bago pa man din siya inaya nito ay naabisuhan niya na si Nestor. All the while, may alam na ang asawa niya sa nangyayari and she has fallen into the trap prepared by Sandra for her. Anong gusto mong kainin? Hindi ako gutom. I-delete mo na yung mga pics na pinadala mo sa akin sa phone mo. Hiling ni Bettina kay Andy. Magkano? Magkano ibabayad mo sa akin para gawin ko yon? See? Lumabas din ang totoo mong kulay. Isa ka rin palang scammer. Di mo naman ako talagang mahal. May nag-utos lang sa'yo. Nagguloy ng buhay ko. Pagwawala niya habang nasa loob sila ng restaurant. Ang ginawa niyang yun ay nakatawag pansin sa mga naroon. Pinagtitinginan sila ng mga taong kumakain. Tumigil ka. Kung hindi tatawagan kong asawa mo. Pananakot ni Andy. Kumalma si Bettina nang marinig ang banta ng lalaking pinadala ni Sandra upang sirain ang buhay niya. Sabihin mo na sa akin magkano at magbabayad na ako. Please lang. Pagsusumamo niya. Bigyan mo ako ng 1 milyon. Oo, 1 milyon. Wala akong ganung halaga. Nagbibiro ka ba? Does it seem to you na nagbibiro ako sa sinabi kong halaga? Pag binayaran mo ako, mawawala lahat ng pics at pati na ako sa buhay mo. Sige, pahig na ako. Pero bigyan mo ako ng panahon para malikom yung ganung halaga. Okay, bibigyan kita ng 3 araw. Chat ko sa'yo kung saan ulit tayo magkikita. Sa ngayon ay, ikaw na muna magbayad ng mga kinain ko. Tumayo na si Andy sa kinaupuan niya at akmang alis na sana ito. Nang biglang may nanuntok sa kanya mula sa likuran. Si Nestor. Nakatayo ito malapit sa kanilang kinaupuan. Ang mga mata nito ay namumula sa galit. Kinalagad niya si Andy sa labas at pinagsusuntok ito. Hindi nanlaban ang lalaki sapagkat kabilin-bili ng kanyang amo. Huwag na huwag niyang sasaktan ito. Para matapos ng lahat ay kumaripas na lang ito ng takbo. Malapit na kasi niyang malimutan ang utos na yon. Nasa labas na rin si Bettina nung mga oras na yon. Tulala at di niya alam kung anong sasabihin sa asawa. Maya-maya lang ay pumara ng taxi si Nestor. Hinilay niya si Bettina at pinasakay niya ito rito. Tapos nun ay sumakay na rin siya at inutusan ng driver na dalhin sila sa bahay nila. Pagbaba ng taxi ay dali-daling nagbayad si Nestor at pinapasok ang asawa sa loob. Diretso naman siya sa kwarto nila at makaraan ng ilang minuto ay may dala na siyang bag na naglalaman ng
mga damit ni Bettina. Lumayas ka na sa buhay ko, Bettina. Bago pa kita masaktan, lumayas ka na. Nestor, babe. Hayaan mo muna akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Ano pang kailangan kong malaman? Samantalang, huling-huli ko kayo ng lalaki mo. Wala kaming relasyon ng lalaking yun. He is trying to blackmail me. Na kapag di ko siya binayaran ay, sisirain niya daw ang pamilya natin. Sira ng pamilya natin, Bettina. You are successful. Congratulations. Umuwi ka na lang sa mga kamag-anak mo. Work through. Nestor naman, maawa ka sa akin. Paano ng ating baby? Baka nga hindi pa yan akin eh. Sabay turo sa tiyan ng asawa. Noon na sinampal ni Bettina si Nestor. Masyado ng pambabastos na tinanggap niya mula rito. Iyuyurakan niya ang pagkatao niya. Narinig ng mga batang pagtatalo nila. Maaga kasing nakauwi ang mga ito dahil bigla na lang nakansela ang pasok ng kanilang paaralan. Daddy, pakiusap. Huwag mong palayasin si Mami. Pagmamakaawa ni Miguel. Kawawa naman siya, Daddy. Paano ng kapatid namin? Dagdag pa ni Ann. Nagtaksil sa akin ng mami niyo. Nahuli ko sila ng kabit niyang lalaki na kumakain sa isang restaurant. Paghunis-dili ka, Dad. Malay mo, nadala ka lang ng damdamin mo. Malay mo, mali palang hinala mo. Give her a second chance. Sabi ni Miguel. Nakapagpasya na ako. Kayo kung gusto niyong sumama sa kanya, ay lumayas na rin kayo rito. Tumalikod na lamang si Nestor at nagtungo sa kanilang kwarto. Umiyak na lang na kinuha ni Bettina ang kanyang mga bag. Mabigat mo ng kanyang kalooban dahil hindi man lang siya binigyan ni Nestor ng pagkakataon na magpaliwanag ay tinanggap na lamang ang pasya nito. Walang magawa ang kanyang mga anak. Naisana nila siyang damayan. Ngunit alam nila na kapag ginawa nila yun ay baka sila rin ay mapagbuntunan ng puot ng kanilang daddy. Paalam ang anak ko. Siguro naman ay magkakaroon pa tayo ng pagkakataon na tayo ay magkita. Pagkasabi nun ay lumabas na siya ng pintuan at dumiretso sa gate. Dahil may natitira pa itong pera, ay ginamit niya yon para sumakay ng taxi at magpahatid sa bahay ng kanyang matiyuhin at iyahin sa Tondo. Oh, anong bibilin mo, anak? Tanong ng isang matandang babae na kung susumahin, mga 65 anyos na. Pabili po ng Skyflakes at isa pong Coke. Sagot ng musmus. Binigay ng babaeng binibili matapos nitong magbayad. Tia Marsing! Tia Marsing! Wika ni Bettina habang hinihingal na naupo sa harap ng maliit na tindahan. Teka, kilala kong boses na yun. Sabi ng tiyahin niya. Si Bettina po ako. Anak ako ni Mang Mario, kapatid niyo. Are, ikaw nga. Abay, bakit nahangos ka rito sa aking munting tahanan? Pinalayas po kasi ako ng aking asawa sa aming bahay. Kawawa ka naman, pamangkin ko. Sige, pumasok ka na lang muna. Teka, at patutulungan kita sa pamangkin mo. Edwin! Edwin! Halika, ere! Tulungan mo ang tiyahin mo sa kanyang dalahin. Patuloyin mo muna siya dyan sa sala at kami mag-uusap. Lumabas ang isang binata sa maliit na tahanan na tabi ng tindahan. Insan, akin na rin mga bag mo. Ako nang magbubuhat. Suhesyon nito. Hiningal na naupo sa sofa si Bettina. Dala na rin ng pagod. Ang tagal nating di nagkita. Pambungad na salita ng tiyahin matapos siyang pumasok mula sa tindahan. Anak, ikuha mo ng malamig na tubig ang pinsan mo at mukhang hapong-hapo. Agad namang tumalima ang nautusan upang kumuha ng tubig. Pasensya ka na, ere, dito sa bahay ko. Alam ko medyo may kaliitan kaya masikip. Ito lang kasing nakayanan naming ipundar ng tiyuhin mo bago siya namatay. Pagkukwento ng tiyahin na halatang halata na sabik na makitang pamangkin. Ibinigay agad ni Edwin ng baso ng tubig sa kanyang tiyahin. Anak, eray ang iyong pinsan na si Bettina. Anak siya ng Tiyo Mario mo. Paliwanag ng ina niya. Tia Marsing, maaari po bang dito muna ako sa inyo hanggang sa mga anak ako? Pangako, di po ako magiging pabigat sa inyo. Naiiyak na sambit niya.
Naku pamangkin, kahit di mo hilingin yan, ay dito ka titira. Para saan na magkaanak tayo kung di kita tutulungan? Salamat po, tiya. Kayo lang po kasi ang alam ko malalapitan ko. Huwag mo nang problemahin yun, Bettina. Ang mahalagay, kasama kita. At dito sa amin walang gagalaw sa'yo. Tama ako, di ba, Edwin? Tumango ang binata. Siga kasi si inay po dito. Dati kasi siyang kapitana, kaya't nirespeto siya dito sa aming barangay. Pagyayabang ng anak. May iba pala ako. Ikaw ba'y kumain na? Mukha kasing maliban sa ohaway, gutom ka pa. Usisa ng tiyahin. Okay lang po ako, tiya. Hay nako, kailangan mong kumain mabuti kasi buntis ka pa naman. Kabuanan mo pa naman na. Ngumiti na lamang si Bettina. Ramdam na ramdam niya sa mga oras na yon ang pagmamahal na inuukol ng kanyang tiyahin sa kanya. Anak, ipainit mo na yung nilagang baboy na niluto ko. Tapos ay magluto ka na rin ng kanin para sabay na kaming nakain ng tiyahin mo. Utos niya kay Edwin. Ngayon, habang nagluluto ang pamangkin mo ay, ikwento mo sa akin, ano talagang nangyari sa pagitan niyo ng asawa mong si Nestor? Pangumbinsi ng tiyahin. Doon na napahagulol si Bettina. Inilahad niya ang mga pangyayari at kung paano siya pinagtulakan ng asawa sa labas ng bahay nila nang di man lang pinapakinggan ang mapaliwanag niya. Pero ang nagpainit sa ulo ng Tia Marsingay nang marinig nito na pinaratangan siyang taksil at ang dinadalay anak daw ng kabit niya. Naku, iha, Diyos na maawa inay, pigilan mo ako. Baka sugurin kong asawa mo at pagsasampalin ko. Aba ang walang hiyay, may gana pang sumbatan kang ganyan. Samantalang ala naman siya sapat na katibayan. Inis na komento ng tiyahin niya. Hayaan na lang natin siya, tiya. Bahala ng poong may kapal sa kanya. Naway maliwanagan ang kanyang isip bago pa mahuli ang lahat. Tama ka dyan, pamangkin. Ang mahalaga sa ngayon ay ang panganganak mo. Magkakaroon na ako sa wakas ng 3 apo. Sina Miguel, Ann, at ano nga bang ipapangalan mo sa anak mong ito, ere? Joselito po. Joselito ang ibig sabihin ay munting Joseph na modelong ama ni Jesus dito sa mundong ibabaw. Napakaganda namang pangalan, ere. Apo, narinig mo? Joselito ang pangalan mo paglabas mo dyan sa tiyan ng mami mo. Kaya't lumabas ka na at nang masilain ka na namin. Natawa na lamang si Bettina sa reaksyon ng Tia Marsing niya. Luto ng sinaing, Nay. Halina po kayo ni tita at nang makakain na po kayo. Pagbabalita ni Edwin. Tara na, Bettina, at nang magkaroon na ng laman ng tiyan mo. Inalalayan siya ng tiyahin patungo sa maliit at simpleng hapagkainan. Dahil gutom ay napadami ng kain si Bettina. Hindi naglaon ay inaantok na ito at napansin yun ng kanyang tiyahin. Saglit lang, Bettina, at paayos ko ang higaan yun ni Joselito. Pagpasensyahan mo na lang. At di aircon ng kwarto subalit may electric fan naman at malambot ang kama. Patawa nitong sabi. Ilang minuto lang ang lumipas ay sinamahan na siya nito na dalhin ang mga bag sa tutulugan nilang mag-ina. Mahimbing ang tulog niya ng gabing yon. Wala na kasi ang alalahanin na bumabagabag sa kanya noon. Subalit bilang ina ay napalitan niya ng pag-aalala ukol sa kalagayan ni na Miguel at Ann. Kumusta na kaya ang mga anak ko? Namimiss ba nila ako? O kinasusuklaman dahil sa mga maling paratang ng kanilang daddy na itinanim niya na sa kanilang murang isipan? Sa kabilang dako ng may nilay, ganun din iniisip ng mga bata. Ano na kayang kalagayan ni Mami? At sa ating kapatid sa sinapupunan niya, baka napano na ito? Pag-aalala ni na Miguel at Ann. Sinubukan nating pigilan si Daddy. Pero wala naman tayong nagawa pareho. Pagsisisi nila sa sarili. Kumain na kayo ng almusal nyo at baka malita kayo sa paaralan. Paalala ni Aling Inday sa dalawa na noon ay abala sa pagmumuni-muni. Para kasing tinatamad silang pumasok dahil wala ang kanilang mami sa piling nila. Ang tagal niyong kumain. Bulyaw ni Nestor. Ano? Papasok ba kayo o hindi? Naiinis na ako. Nagkatingin ang dalawa sa huling sinabi ng daddy nila. Hanap sila ng butas para magkaroon sila ng pagkakataon na hanapin ang kanilang mami. Dad, I'm not feeling well kasi. Masakit tong ulo ko.
Okay lang ba na di ako pumasok today? Paglalambing ni Ann sa daddy ni Nestor niya. Alam kasi ni Ann na sure na papayag ito sa kahilingan niya, kaya ganun lang ang ginawa niya. Sige, wag ka na lang pumasok. Sagot ng daddy niya. Ikaw naman, Miguel. Huwag mong sabihin na di ka rin papasok. Pinaghintay niyo ako ng matagal, tapos ganyan din palang balak niyong dalawa. Okay rin po ba na hindi na? Alagaan ko na lang si Ann dito sa bahay. Pangumbinsi niya sa daddy niya. Malabong mga excuses ng mga anak niya, pero alam din niya na nagdadamdam ang mga ito sa pagkawala ng kanilang mami. Kaya para maibsan ito ay pumayag na siyang lumiban na lang sila sa klase. Nang makaalis si Nestor ay isinagawa na ng dalawa ang kanilang balak. Saan naman kaya natin hanapin si mami? Hindi nga natin kabisado ang lugar ng mga kamag-anak niya dito sa Maynila. Tanong ni Ann na may halong alinlangan. Let's use technology. Research natin ang Facebook ng mga kaapelyado ni mami nung dalaga pa siya. Then isa-isa natin silang i-message. Suwesyon naman ni Miguel. Tama kay dyan, kuya. Pag may sumagot ay tanungin natin agad kung kilala nila si mami at kung andun siya sa kanila. Nako, mahabang trabaho ito. But it's worth a shot. Kesa nakatungangan lang tayo dito. Sana pala'y sumama na tayo sa kanya kagabi. Di sana tayo naghanap ng ganito. No worries. Mahanap din natin siya. Nangyari nang nangyari at wala na tayong magagawa doon. Magsisihan tayong dalawa ngayon. Paniniyak na saad ni Ann. Okay, let's get to it. Komento ni Miguel. Halos mapudpud ng kanilang mga daliri sa kakachat ay wala pa rin sumasagot sa mga message nila hanggang sa Kuya, eto baka nandito siya. Lola ata natin siya kasi nasa photos niyang isang batang babae na kahawig ni mami. Well, there is no harm in trying. Sagot naman ni Miguel. Ilang minuto lang ang dumaan ay sumagot agad ang message nila. Sinabi nito na kilala niya ang kanilang mami Bettina at kasama niya ito ngayon. Ang nakasagot sa kanilang personal message ay ang kanilang Tito Edwin. Binanggit din niya ang exact address nila. Yes, kuya. Ngayon alam na natin kung asan si mami. Problema na lang natin is, saan tayo kukuha ng pera para may pamasahe tayo papunta roon? E di mag-isip tayo ng diskarte natin. How? Sasabihin natin kay daddy na may project tayo sa school. Then yung pera ay doon na lang natin gagamitin sa pagpunta kay na mami. You're so brilliant, kuya. Dati pa naman ikaw lang walang bilib sa akin. Maghapon na nakipag-chat ang dalawa sa Tito Edwin nila. As they say, blood is thicker than water. Inalam ang dapat nilang malaman para di sila maligaw pagpunta roon. The next day, pumasok ang dalawa. Tapos nang uwian ay pineke nilang isulat na nagsasabing may project sila. Pati ang perma ng kanilang teacher ay ginaya nila. Kinagabihan ay ipinakita yun ni Ann sa daddy niya. Naniwala naman ito at inabutan ito ng pera. Masayang-masayang dalawa sapagkat bukas na bukas din ay makikita na nilang muli ang mami Bettina nila at ang kapatid nilang nasa sinapupunan nito. Matulog na tayo ng maaga, kuya. Message ni Ann kay Miguel. Agree ako dyan. We need all the energy for tomorrow. Dagdag naman ito. Bettina! Bettina! Gising ka na at tanghali na! Tawag na tiyang Marsing sa kanya. Opo tiya, andyan na po ako. Halika na at nang matikman mo itong mainit na tinapay at arroz caldo na binili ko dyan sa karinderya malapit sa atin. Nako, ang bango naman. Sambit ni Bettina. Ang tagal ko nang di nakakain ito. Takam na takam niyang nilantakan ang mga ito. Baby Joselito, pasensya ka na. Di muna magda-diet si mami kasi masarap ang almusal ngayon. Pabiro niyang sabi na para bang kausap niya ng baby sa sinapupunan niya. Kumain ka lang ere. Ang mahalagay, may lakas kang mga anak. Oo nga po tiya. Nararamdaman ko nang malapit nang lumabas si Joselito. Masayang balita niya. Kung ganun ay, huwag ka nang masyadong magpapagod. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang si Edwin. Anak, alagaan mo munang pinsan mo habang nasa tindahan ako Alam mo namang halos araw-araw ay dami nang bumibili sa atin. Ako nang bahala kay Instant Bettina, nay. Makakaasa ka dyan.
Ibinalita kaagad ni Edwin sa kanyang mga pamangkin na malapit ng mga anak ang kanilang mami, kaya dapat dalian na nilang pagpunta roon. Masayang masaya si Miguel. Alam niya kasi na malapit nang lumabas ang kanyang kakampi. Isa na namang lalaki ang isisilang ni Mami Bettina niya. Surely magiging close sila nito paglaki niya. Subalit hindi matutuloy ang kanilang balak. Masasawata yun ng kanilang daddy ni Store dahil nagsumbong si Aling Inday sa kanya. Natatakot kasi ito na baka mapahamak sila kapag pumunta sila sa Tondo. Kalimitan kapag nababanggit ang Tondo ay negatibo ang pananaw ng mga tao ukol dito. Puga daw ito ng mga sanggano na walang hangarin sa buhay kundi ang manggulo. Sa inyo balak na pumuntang magkapatid? Usisan ni Nestor sa mga anak na may halong pang-iimbestiga. May research po kaming gagawin, Daddy, kasama ng makaklase ko. Kailangan po naming puntahan ng aming mga respondents upang kunin ang kanilang mga sagot. Pagpapaliwanag ni Ann. Sasamahan ko na rin po siya para bantayan. Magulo kasi sa lugar na napili nilang ganapan ng research. Dagdag pa ni Miguel. Ang galing yun ng magsinungaling na dalawa. Yan bang natutunan niyo sa Mami Bettina niyo? Alam ko ng lahat. May nagsabi sa akin na dadalawin niyo raw ang mami niyo sa bahay ng kanyang tiyahin sa Tondo. Tama ba ako? Walang nagawa sina Miguel at Ann, kundi ang pilitin na manahimik na lamang. Sanay na kasi sila. Nakapag ano na galit ang kanilang daddy ay mas makabubuti na huwag na silang mga twiran. Sino bang kakapin niyo? Ako o siya? Siya na nga itong nagtaksil sa akin eh. Siya pang papanigan niyo. Hindi niyo ba alam? Gaano kasakit ang ginawa niya? Sinira niyang integridad ko bilang lalaki sa harap ng maraming tao. Pagsisermon pa nito. Sige, pasok kayong dalawa sa kwarto niyo. Walang papasok sa eskwela hanggat hindi niyo natutunan kung anong tama. Ibigay niyo sa akin iyong mga cellphone. As of today, you're both grounded. Parang mga basang sisiw na sumunod sa utos ng kanilang daddy ni Store. Naglock sila ng kwarto. Aling Inday, asan po kayo? Tawag ni Store sa katulong. Siguraduhin niyo po na di makakalabas ng bahay ang dalawa. Pag oras ng kainan ay hatiran niyo na lang sila sa kanilang kwarto. Maliban na lang sa gabi kung saan ay andito po ako. Mahigpit na bilin nito. Masusunod po, sir. Sagot naman ng katulong na isa palang balimbing. Lahat pala nang nakita niya na ginawa ni Ma'am Bettina niya ay isinumbong niya kay Nestor. Alis na po ako. Kayo na po muna bahala rito sa bahay. Paalam ni Nestor. Pagdating sa opisina ay isinubsob ni Nestor ang sarili sa kanyang trabaho. Duman ang buong araw na wala man lang siyang kinakausap sa kanyang mga kasamahan, di tulad ng dati. Ngunit nung malapit ng oras ng uwian ay bigla na lang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Sino to? Tugon niya na parang walang gana ang tono ng boses. Nestor! It's me, Sandra. Naalala mo pa ba ako? Wika ng babae sa kabilang linya. Sandra? Utal na sambit ni Nestor. Yes, it's me, your friend and admirer from the past. Pinilit alalahanin ni Nestor ang nakaraan. Sino nga ba si Sandra sa buhay niya? Kailan niya ito nakilala? Hindi kita kilala. I'm so sorry. At tuluyan ng ibinaba ni Nestor ang kanyang telepono. How rude. Di na daw niya ako maalala. Pues, I will make you remember. Who am I? Inis na ibinulong ni Sandra sa kanyang sarili. Mula ng araw na yun ay di na tinantanan ni Sandra si Nestor. Lagi niya itong tinatawagan at ginagambala hanggang sa maalala nito kung sino siya sa buhay niya. Nestor, maaari ba tayong lumabas tonight? Please don't say no. I just want to see you girls. I miss you. Anyaya nito kay Nestor. Busy ako tonight, Sandra. I have a lot of things to do. Mangangatwiran niya. Sige na, pagbigyan mo na ako. Pangako, I will behave. Napaisip si Nestor sa tinura ni Sandra. Sa bagay naman, he can use some time for himself. He has been working hard ever since Bettina left. Okay, pero simpleng kwentuhan at kainan lang Paniniguro nito. Oo naman, bakit may gusto ka pa bang gawin after? Game ako dyan. Malanding sagot ni Sandra. Ibinaba na lang ni Nestor ang kanyang telepono nang hindi na humaba pa ang kanilang usapan.
Kinagabihan matapos siyang manggaling sa opisina ay dumiretso na ito sa Hard Rock Bar na malapit lamang doon. Ito kasi ang napili niyang lugar dahil familiar siya dito. Mabuti nang nag-iingat. Subalit gaano man kiingat si Mr. Rai, mas tuso si Sandra. Para tuluyan niya ng maangkin si Mr. Rai, nilagyan niya ng pampatulog ang inumin at doon nangyari ang di dapat. The next morning ay nagising si Nestor sa isang di familiar na lugar. Bahay pala yun ni Sandra. Asan ako? Asan ako? Paulit-ulit niyang tanong sa sarili. Iginalay niya ang kanyang paningin at nang mapansin ang hubad na babae sa kanyang tabi ay bigla na lang itong naalimpungatan. May nangyari ba sa amin kagabi? Pagtataka niya. Tatayo na siya ng kama nang biglang nagising si Sandra. Darling, you were great last night. Wala ka pa rin kupas. Malanding sabi nito. Pinaligaya mong buong gabi ko. Ngayon lang ulit ako nakadama ng ganito. Dagdag pa niya na may halong pambubos ka. Alis na ako. Kailangan ko pang umuwi ng bahay para magpalit ng damit at pumasok sa opisina. Oh, there is no need for you to go home to change clothes. Binilhan na kita. Buksan mo na lang ang closet at nandiyan ang pagbibihisan mo. All you need to do is to take a shower. Sinunod din ni Nestor ang sinabi ni Sandra at tama nga siya. Handa ng lahat ng kanyang susuotin. Kaya't huwag kang masyadong ma-stress dyan. Mahiga ka na rito at maaga pa naman. Parang disusing laruan na sumunod si Nestor sa kagustuhan nito. Muli na naman nilang pinagsaluhan ang kaligayahan. Ilang beses pang naulit ang pangyayaring yon. Hanggang sa isang araw ay nag-decide si Nestor na mag-propose sa kanya. Tutol man ang kanyang mga anak ay wala silang nagawa. Ikinasal sila at sa bahay ni Nestor at ng mga bata sila naninirahan. Wala nang lumapit si Sandra sa pamamahay nila ay naging impyerno ng buhay ni Miguel at Ann. Miguel, maglinis ka naman ng salas. Siguro naman ay kaya mo nang gawin yan. Kailangan nating magtipid. Utos ni Sandra. Ikaw naman, Ann, tama na yung pagpapakyut mo sa harapan ng salamin. Humangos ka ng kusina at tulungan mo si Aling Inday na magluto. Ganito ang kalimitang eksena sa bahay kapag wala ang daddy nila. Inaabuso niya ang mga bata para mainis ang mga ito at kusang lumayas. Mabuti pa si Mami Bettina. Never niyang ginawa ito sa atin. Pagmamaktol ni Ann. Yes, I agree. This new wife of that is a bitch. I hate her. Dagdag naman ni Miguel. Kumusta na kaya si Mami? Nanganak na kaya siya? Siguro na kasi how many months na rin ang dumaan. Tamang hinuha ng magkapatid. Nanganak ng isang malusog na sanggol ang kanilang Mami Bettina. Tulad ng napagpasya niya nung unay, pinangalanan niya itong Joselito. Lumaki malusog at masayain si Joselito. Tigib ito sa pagmamahal at pag-aaruga mula sa kanyang mami, Tito Edwin at Lola Marsing. Walang araw na di siya inuwian ng pasalubong ng kanyang lola kapag lumalabas ito at uma-attend ang mga meetings nilang senior citizen. Ngunit hindi lahat ng kaligayahan ay patuloy na matatamasa nila. Isang trahedyang naganap na tuluyang nagbago sa kanilang buhay. Bettina, alis muna ako. At ako ay may pupuntahang pagtitipon. Birthday kasi ng kaibigan ko sa kabilang barangay. Baka gabi na ako nang uwi kaya kayo munang bahala rito sa tindahan at sa bahay. Bili nito na para bang may nagbabadyang mangyayaring masama. Opo, Tia Marsing. Kami na po ni Joselito ang bahala sa tindahan. At nagtungo ng tiya ni Bettina sa pagtitipon na kanyang nabanggit. Kinagabihan, pauwi na sana siya noon ay biglang. Bakit kaya wala pa si Tiyang Marsing? Pag-aalalang tanong ni Bettina sa sarili. Oo nga, di naman nagpapagabi masyado yun kahit pumupunta ng birthday party. Sagot naman ni Edwin. Sana'y walang nangyaring masama sa kanya. Matapang si nanay, kaya niyang sarili niya. Nasa ganitong pagpapalitan ng kuro-kuro ang dalawa. Nang isang babaeng humahangos na nagbalitang patay ng Tia Marsing niya. May bumaril daw rito habang ito naglalakad sa isang madilim na eskinita. Kalaban niya daw sa politika. Bigla na lang nanlumo ang dalawa sa narinig. Wala nang tiyahin niyang kumukup sa kanya at wala na rin ang mabait na nanay ni Edwin. Ang mga sumunod na pangyayari ay mas naging masaklap sa kanila. Matapos mailibing si Tia Marsing ay nagsulputan ang mga maniningil ng utang niya.
Kaso, kailangan daw nila itong bayaran kasi matagal na daw ang mga ito. Isang mayamang matanda na isa rin sa mga pinagkakautangan ni Tia Marcing niya ang nanakot na ihabla sila. Wala pa po kaming pambayad. Parang awa niyo na. Nagsusumikap lang kami na bumangon sa trahedyang nangyari sa amin. Pagmamakaawa ni Bettina. Sa tingin mo may pakialam ako sa pinagdadaanan niyo ngayon? Wala. Pasigaw nitong sagot. Magbayad kayo ng utang niyo o pakukulong ko kayo. Bibigyan ko kayo ng hanggang sa katapusan. Dagdag pa nito. Mangiyak-iyak na umupo na lang sa sofa si Bettina. Ang kanyang anak na si Joselito na halos 8 taong gulang ay umakap sa kanya ng mahigpit. Magiging okay rin ang lahat, inay. Sambit nito. Subalit iba ang naging tadhana nilang tatlo. Si Edwin ay napariwara na simula nang mawala ang kanyang inay Marcing. Nalulong ito sa droga at tuluyan ng nakulong. Inilit naman ng masubang matanda ang bahay nila kaya ngayon ay nakatira na lang si Bettina at Joselito, isang barong-barong malapit sa Smoky Mountain. Dahil sa kakulangan ng nakakain ay tuluyan ng bumagsak ang kalusugan ni Bettina. Naging masakitin ito at panay ang ubo. Si Joselito naman ay natutong mga lakal para sila ay makakain sa araw-araw. Pag sinaswerte siya ay masarap na pagkain ang kayang naiuwi. Kapag hindi naman ay nagkakasya na lamang sila kung ano man ang makalkal niya sa basurahan. Isang araw, may nakakita sa kanya na nagkakalkal sa basurahan. Sinabihan siya ng matanda na mas maganda na magtinda na lang siya ng sampagita sa may Rising Christ Parish. Iho, kaawa-awa ka naman. Mas mainam na magtinda ka na lang ng sampagita dito sa aming parish. Anyaya ng pari. Salamat na lang po, padre. Pero wala po kasi akong sapat na pera, pangkapital. Sagot niya. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Matutulungan kita kasi marami akong kilala na umaangkat ng sampagita. Mula noon ay naging tindero na ng sampagita si Joselito sa Rising Christ Parish. Naging masigasig ito dahil alam niyang kailangan ng inay Bettina niya ang sapat na pera upang gumaling ito. Masaya na sana siya. Subalit ang tadhana ay sadyang mapagbiro. Ito na rin ang gumawa ng dahilan upang mahanap niyang muli ang buhay na dapat na tinatamasa nilang mag-ina. Kararating lang na magkapatid sa kanilang paaralan galing sa isang exorsion kung saan bumisita sila sa Rising Christ Parish, ang pinakabagong Catholic Church na ipinatayo sa Tondo malapit sa Smoky, na may mapansin si Miguel na nawawala sa kanyang bulsa. An, nakita mo bang aking iPhone 14? Kaning-kanina lang ay hawak ko yun nung nasa simbahan tayo. Sambit ni Miguel habang paulit-ulit na binubukalat ang kanyang knapsack at ang kanyang bulsa. Magagalit si daddy sa akin ito. Hirap pa naman niyang pinag-ipunan ang pambili rito. Dagdag niyang sabi na may halong kaba at takot sa maaring mangyari kapag nalaman ito ng dati ni store niya. Hindi kuya, lagi mo namang hawak yung phone mo ah. Anito sa kapatid na mas bata sa kanya ng halos 2 taon. Nasa na yun? Dapat mahanap ko ng iPhone ko bago tayo umuwi. Lagi pa namang tumatawag si daddy para i-check kung nasan tayo. Dagdag ni Miguel na may matinding pag-aalala na mababanaag sa kanyang gwapong mukha. Abay, malay ko sa'yo kuya. Don't blame me for your being. Baka kalimutin niyo no. Maangas na sagot ni Ann dahil napansin niya na talagang halos magwala ang kapatid niya sa nangyari. Nasa ganung pagkabalisa si Miguel nang may bigla itong naalala sa mga naganap kanina. Oo, maring siyang nakakuha ng aking iPhone. Nasabi ni Miguel sa sarili. Sino yun kuya? Sinong kumuha ng phone mo? Usisa naman ni Ann. Yung batang nagtitinda ng sampagita kanina kasi nung nasa loob tayo ng simbahan ay may batang gusgusin na aaligid sa may pintuan malapit sa kinaupuan natin. Kwento ni Miguel. It's impossible na siya nga. Alam mo naman na, ang mga ganong itsura ng batay di dapat pagkatiwalaan. Pakot siyang sabi ni Ann na may halong kamalditahan. Napaka-judgmental mo naman, Ann. Sagot ng kuya nito. Siya lang naman kamo itong napansin mo doon. Normal lang naman siguro na siyang maging suspect mo na kumuha ng phone mo. Pasigaw ni Ann. What is the meaning of this? Biglang sabad ng kanilang guro nang marinig nito ang kanilang pagsasagutan na magkapatid.
Ayaw sana nilang banggitin kay Sister Teresa ang nangyari kasi sure sila na agad nitong ipaparating yun sa kanilang ama. Ngunit sa pagkakataong yun ay wala na silang magagawa. Nawawala pong phone ko, sister. At sa hinuha ni Anay, kinuha yun ng batang nagtitinda ng sampaguita sa simbahan. Sumbong ni Miguel kay Sister Teresa. When did you find out na nawalang phone mo? Tanong ng madre. Just a moment ago, sister. The reason po na nagsasagutan kami is because pinaghinalaan ni Ann na ang batang yun ang kumuha dahil mukha daw itong gusgusin. Di po ba mali yung ginawa niya, sister? Buong pagmamalaki na wika ni Miguel. Tama naman ang kabatin mo, Ann. Hindi maganda na paghinalaan. Pagbintangan ng isang tao base sa itsura lamang nito. Maaari naman kasing naiwan lang doon sa simbahan ng kuya mo ang phone niya nang di niya namamalayan. Pangangaral ni Sister Teresa. Sorry po, sister. Pero lakas kasi ng kutob ko na siyang nagnakaw. Dagdag ni Ann. Sige na, para mapanatag ang loob yung dalawa. Tatawagan ko ang rector ng Rising Christ Parish at itatanong ko kung may nakita silang iPhone 14. Aalamin ko na rin kung kilala nila yung bata na pinaghihinalaan mo na maaring kumuha ng phone mo. Okay lang ba yun? Sagot ni Sister Teresa sa dalawang anak ni Mr. David Jesus. Okay po, sister. Sambit ng dalawa. May pakiusap sana kami, sister. Ano yun? Huwag niyo po sanang babanggitin ang nangyari sa daddy namin. Baka kasi pagalitan niya kami. Ngumiti na lamang si Sister Teresa at tumango ito bago pumasok ng classroom. In her mind, tingin niya ay mali si Ann sa paratang nito at papatunayan niya yan sa masusunod na hakbang na gagawin niya. She wants to prove to him na hindi lahat ng mahirap ay magnanakaw. Ilang araw ang dumaan at may nakapagbalita kay Sister Teresa na Joselito daw ang ngalan ng batang hinahanap nila. Agad nila itong sinabi sa magkapatid at inanyayahan sila na sumama sa kanya pagpunta niya doon sa lugar ng bata. Huwag ka nang sumama, kuya. Baka mapahama ka pa. Pagpigil ni Ann sa kuya nito. Ann, gusto ko lang naman siyang makausap at makilala na rin. Katwiran ni Miguel. Ikaw ang bahala, kuya. But I am warning you, if something happens to you, do not blame me. Paghugas kamay na sambit ni Ann. I can take care of myself. Hindi maintindihan ni Miguel ang sarili kung bakit gano'n na lang katindi ang nararamdaman niyang pagnanais na makilala si Joselito na parang bang may kung anong bagay na nagdurugtong sa kanilang pagkatao. Kung di ka rin papapigil ay sasama na rin ako. So issue ni Ann. Pagkasamang pinuntahan ng dalawa at Sister Teresa ang Smoky Mountain, ang lugar na sinasabi nilang nagsisilbing tirahan ni Joselito. Sinuong ng 3 masukal na daan papunta sa barong-barong ni na Joselito. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Tawag ni Sister Teresa. Matagal bago may dumungaw sa isang maliit na butas na nagsisilbing pintuan nila. Ano pong kailangan nila? Tanong ng batang si Joselito. Iho, narito sana kami upang kunin ang napulot mong cellphone sa Rising Christ Parish noong isang araw. Walang patumpik-tumpik na sabi ni Sister Teresa. Ay, sa inyo po ba yung sister? Pasensya na po. At inuwi ko kasi baka may makapulot na iba eh. Di na yun ibabalik sa may-ari. Sagot nito. Kasama ko ngayon ang may-ari, si Miguel at ang kapatid niyang si Ann. Saglit lang po at kukunin ko sa loob. Panandali ang nagpaalam ito sa 3. Habang naghihintay ay naulinagan nila ang walang humpay na pag-ubo ng isang babae mula sa loob ng barong-barong. Maya't maya lang ay lumabas muli si Joselito mula sa tahanan nila. Eto po, heto na po yung cellphone nyo. Sabay abot nito kay Miguel. Wala pa akong ginalaw dyan, kahit i-check nyo pa po. Sabi pa nito. Kinuha ni Miguel ang kanyang iPhone 14 mula kay Joselito. Binusisi niya itong mabuti. Tiniyak na nagsasabi ng totoo ang bata. Ano naman ang gusto mong kapalit ng pagsasaoli mo ng phone ni kuya? Mataray na sumbat ni Ann. Kapalit po? Oo, kapalit. Pabuya kumbaga. Di ba ganyan naman kayong mga mahirap? Kunwari ay gagawa ng mabuti tapos ay hihingi kayo ng kapalit? Dagdag pa nito. Nang hindi makasagot si Joselito ay nagpatuloy si Ann. Pera ba? Kailangan mo ng pera? Magkano? Nagulat si Sister Teresa sa narinig mula kay Ann. She cannot believe that she would act that way.
knowing na sa isang Catholic school siya nag-aaral. Nakakahiya ka, Ann. Walang intensyon na ganyan ng bata. Pagsasaway ni Miguel sa kapatid. Kuya, huwag kang magpapadala sa mga yan. Pa-epek lang yan. Shut up, Ann. Just close your big mouth. Ibinaling ni Miguel ang atensyon kay Joselito. Salamat at ikaw nakakuha ng phone ko. Ang bait mo naman. Sige, alis na kami kasi medyo malayo pa ang pinanggalingan namin. Paalam nito sa kanya. Kuya, tungkol sa Gantimpala, hindi po perang kailangan ng nanay ko kundi pagkain. Ilang araw na din kasi kaming di kumakain. May sakit pa naman po si inay. Bigla na lang may naramdaman na kung ano sa kanyang puso si Miguel. Nagbunso sa kanya na puntahan ng inay ni Joselito. O sige, kung yun ang kagustuhan mo. Pero bago ko ibigay ang pagkain ay, maaari ko bang makita ang inay mo? Pagpapaalam niya sa bata. Sige po, hali po kayo sa aming munting bahay. Anyaya ni Joselito. Pagpasok pa lang sa pintuan ay, nakaramdam na ng matinding kabas si Miguel. At nang makita ang inay ni Joselito ay, di niya mapigilan ng sarili. Mami Bettina, ikaw ba yan? Pasigaw nitong tanong. Miguel? Sambit naman ng babae na nanghihina pa dahil sa kakaubo. Opo, ako nga po. Salamat sa Diyos. At natagpuan ka namin. Alam nang nasa taas ang pagpupumilit namin ni Ann na hanapin ka. Salamat, anak. Ang mga salitang ito ang tanging namutawi mula sa labi ni Bettina. Ann, si inay. Nakita ko na si inay. Halos mangiyak-iyak na humangos pumasok sa barong-barong si Ann at niyakap ang mami Bettina niya nang makita niya ito. Mami, thank God, you're alive. Kung maming tawag mo si inay ko, then mga kapatid mo. Oo, kami ang Kuya Miguel at Ate Ann mo. Pagpapatuloy ni Miguel sa sasabihin pa sana ni Joselito. Masayang magkapatid sa naganap nung araw na yon. Sa kanilang isip ay isa itong pangalawang pagkakataon na mabuo ang kanilang pamilya. Pero may isang hadlang na dapat nilang tanggalin sa kanilang buhay. Walang ginawa si Miguel at Ann sa mga sumunod na araw, kundi ang maghanap ng ebidensya laban kay Tita Sandra nila. Malakas kasi ang kutob nila na ito ang dahilan kung bakit nagalit ang daddy nila kay Mami Bettina nila. Isang araw ay may nag-message kay Miguel na nagsasabing kilala niya si Sandra at may alam ito ukol sa ginawa nito sa kanilang pamilya. Gumawa ng paraan si Miguel at Ann para makausap nila ito. Akong napag-utusan ni Ma'am Sandra na sira ng pamilya niyo. Pambungad na sabi ng lalaki. Trinador niya ako. Hindi niya ako binayaran ng sapat, kaya isisiwalat ko sa inyo ang ginawa niyang kawalang hiyaan. Lingid sa kalaman niya, ay nag-ipon ako ng ebidensya na maaari kong gamitin laban sa kanya sakaling dumating sa puntong traidorin niya ako. Dagdag ng lalaki habang inabot kay Miguel ang isang brown envelope. Nang kanila itong buksan ay nakita nilang isang USB. Nilalaman ng USB na yan ang mapag-usap namin sa telepono. Sambit ng lalaki. Salamat, Andy. Wala akong hilingin na tanging kapalit kundi ang maging witness ako at mapulang sala ako sa lahat ng nangyari. Pumayag ang magkapatid sa hiling niya at nang ibigay nila ito sa kanilang daddy ay laking gulat nito. Hinabli niya sa korte si Sandra at dahil mabigat ang ebidensya sa kanya, kasamang pag-amin ni Andy, ay tuluyan nitong nakulong. Sa wakas, ay nakawala na sina Nestor at mga anak nito sa mga papang-abuso niyang kamay. Pinuntahan muli ni na Miguel at Ann at sa pagkakataong ito ay kasama ng kanilang daddy Miguel, ang barong-barong kung nasa ng kanilang mami Bettina at nakababatang kapatid na si Joselito. Dinala nila sa paggamutan ng kanilang mami upang ito ay magamot. Nang gumaling ay, nabuo muli ang kanilang pamilya kasamang bunso nilang si Joselito. Madaya kayong dalawa ni Kuya Miguel. Lagi niyo akong pinagkakaisahan. Sigaw ni Ann. Belat, talo ka naman talaga ate. Sabi ni Joselito. Napuno ulit ng matatamis na tawanan ang tahanan nila. Naghari na muli ang pagmamahalan at kapayapaan. Ngayon ay malaki na si Joselito at malapit nang magtapos sa elementarya. Si Miguel naman ay nasa kolehiyo na at si Ann naman ay patapos na rin ng high school. Ang laki na ng pinagbago ng kanilang kabuhayan simula nang
magbalik ang kanilang mami Bettina. Sa kaunting naipon ay nagtayo ng isang maliit na restaurant ang magulang nila at pinangalanan nila itong Love Cafe. Lalo pa itong lumago sa madumaang taon at naging bilyonaryo na sina Nestor at Bettina. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.